Nung ako po ay estudyante pa, meron po akong laging ginagamit na kasabihan. Ito po ay walang kwentang kasabihan. So, ang ginagamit ko po ito upang i-justify ang mga katamaran, hindi lamang po ako, pero ako. Katamaran at ang mga manya na habit. So, ang sabi po dito, ang sabi po ng kasabihan, you later, do later. Ibig sabihin, mamaya ang pasahan, gawin mo mamaya. Pero hindi po natatapos doon yung kasabihan. May karugtong po yun. Doing things at the very last moment. Ibig sabihin, gagawin ko yung mga bagay sa huling oras to be oldest that I can be. Ibig sabihin, sa huling oras na yun, yun yung pinakamatandang pwedeng maging ako. Therefore, wiser. So it's a nonsensical na saying, but yun po ay nagpapakita that change is inevitable. Na 5 minutes ago is different from the Justin right now. Maaring mas pagod yung Justin ngayon, mas kinakabahan, o mas natutuyo ang labi. So, ang mga tao, tayo po, sa buhay natin, tayo mismo, ang pagbabago ay hindi po mapagkakaila. Ang pagbabago ay laging nariyan. Ang mga tao ay nagbabago, marahil meron tayong mga kaibigan, may mga tao sa buhay natin na ngayon ay hindi na natin, iba na yung ating pakikitungo o iba na yung pakikitungo natin sa kanila. O maaaring tayo mismo, pag humarap sa salamin, nakikita natin ay tumatanda na. May kita po natin yung mga litrato natin tinatago sa baol, kung paano maraming pagbabago na ang nangyari sa ating buhay. Maraming pagbabago na mula nung kinunan yung litrato hanggang sa panahon na iyong tinignan yung litrato. May kita po natin din sa ating aparador kung paano maraming damit ang hindi na kasya. So may kita po natin, lalo na po ngayon sa age ng technology, yung memories ng Facebook. It reminds us of changes. May kita natin na meron tayong mga dating kasama na hindi natin kasama. Meron tayong mga kasama, nakasama pa rin natin ngayon, pero meron pagbabago sa kanila. So maaaring pag pumunta po tayo sa mga lugar, malalaman po natin, maalala natin na maraming pagbabago. Kung nasubukan nyo na pong mag-Google Map, at kung kaya po natin sigurong ibalik yung mga litrato na kinunan ng mga nakaraang taon, 10 taon na nakaraan, may kita po siguro natin yung mga drastic changes na nangyari po sa isang lugar. Yung mga kabataan ngayon, siguro hindi na po nila alam na may asinan dito sa Santo Niño. Yung kabataan na aming henerasyon ay hindi na po alam na ang postal pala ay postal talaga. Marahil yung mga kabataan sa susunod na henerasyon ay hindi na po nila hindi na sila makaka-relate sa hirap ng pagsasakay ng FX papunta po ng Maynila dahil may LRT na sa pagdating ng panahon. So, tama po yung sinabi ni Heraclitus, isa po siyang Greek philosopher, na ang tanging bagay na constant, ang tanging bagay na hindi nagbabago ay ang pagbabago. But praise God that despite the inevitability and the uncertainty of changes, kahit po siguradong may pagbabago at hindi tayo sigurado kung ano ang pagbabagong dadali ng pagbabago, meron po tayong kasiguraduhan na ang Diyos ay hindi magbabago. Amen. And that's what we call the theological term, immutability. At yun po ang ating pag-aaralan. The immutability of God. So first, we try to define ano po ang ibig sabihin ng immutability. The definition of God's immutability. Kunin po natin yung pakahulugan ng isang dakilang mangaral, si R.C. Sproul. Kanya pong sinubukang ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng immutability. Ang sabi niya po, immutability, it means that God undergoes no mutation. Na hindi siya nagbabago. There is an inner consistency to the nature of God. Yung kanya pong kalikasan ay walang kakayahan na magbago. He never goes through an inward process
of evolution. Sabi po ni A.W. Pink, sa kanya pong libro about the attributes of God, sabi niya po, God is perpetually the same. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon siya po ay hindi nagbabago. Sa lahat ng pagkakataon siya po ay parehas. Subject to no change in His being, sa kanya pong kalikasan, sa kanya pong pag-iral, hindi po yun nagbabago. Hindi po nagbabago ang kanyang karakter, hindi po nagbabago yung kanyang mga plano, yung kanyang mga kanyang pong mga ninanais, yung kanyang purpose, His determinations. Therefore, katulad po ng paghahambing sa Deuteronomy 3:32 verse 4, ang Diyos po ay isang malaking bato. Malaking bato na sa kabila ng hampas ng alon, sa kabila po na maaaring dumaan ng mga bagyo, hindi po siya nagagalaw. According to A.W. Pink, He is everlasting, the Father of lights. Siya po ay liwanag, ngunit hindi katulad ng ating liwanag, hindi katulad ng mga ilaw na meron tayo na pupundi. Ang araw ay nagtatago sa likod ng planeta, kaya nagiging gabi. Ang sabi po ni A.W. Pink, kaya po sinabi ni James sa James 1:7 that God is the Father of lights, with whom there is no variableness, hindi po nagbabago, neither shadow of turning. So let's examine quickly, bakit natin nasabi at bakit natin kayang panghawakan na ang Diyos ay hindi nagbabago, na ang Diyos sa kanyang likas ay imposibleng magbago. Meron pong dalawang lohikal na dahilan kung bakit po natin kayang panghawakan at patunayan na ang Diyos ay hindi nagbabago. Unang-una po, if anything changes, kung may pagbabago, magkakaroon po yon ng punto ng pagbabago at punto na bago nagbago at punto pagkatapos magbago. Ibig sabihin, magkakaroon po ng parang marka ng oras. Para pong nagkaroon ng, sa oras na to, nagbago, pero bago yon, iba siya. So nagkaroon ng pagbabago with regards of time. Ang sabi po, it must do, if anything changes, kung nagbabago po ang kahit ano, it must do in some chronological order. Ibig sabihin, may pagkakasunod-sunod. So there must be a point, katulad po na sinabi, in time, before the change, bago nagbago, meron pong oras na, may punto na hindi po siya yun. At meron pong punto na pagkatapos nun, iba na siya. Therefore, for change to take place, para po magkaroon ng pagbabago, dapat po, ang bagay na yon, o ang object na yon, o ang taong na yon, ay nakapailalim sa oras. Ngunit, nung ating po pinag-aralan ng aseity of God, nalaman po natin, naalala pa natin, that God is eternal. Na siya po ay hindi nalilimitahan ng oras, ng kalawak, ng space and matter, ng kanya pong creation. Therefore, He is not limited by time. At kung ang Diyos po ay eternal, ibig sabihin po, hindi siya pwedeng magbago. Because there can be no chronological order. Hindi po siya, wala po siyang paniwala, wala po siyang wakas. Kaya hindi po siya pwedeng magbago. Pangalawa pong lohikal na kadahilanan, if anything changes, it must change for the better or worse. Kung nagbago po, ibig sabihin, meron pong pagkakataon na hindi siya yun. Maaaring mas bumuti o mas sumahol. But I hope we know at ating pong pinangahawakan that God is perfect. And what does that mean? Can God be more perfect? Can God be most perfect? No. Because it's a constant state. Hindi po pwede maging mas perfecto ang perfecto dahil siya ay perfecto na. At kung siya po ay magbabago upang mabawasan yung kanyang perfeksyon, hindi na po siya perfecto. So because God is eternal and God is perfect, therefore God is immutable. Therefore God is unchanging. To put it simply,
that God is immutable is to say that God cannot and will not change. Na ibig sabihin po ng kanyang immutability, siya po ay hindi sa kanyang likas, hindi niya kaya, at hindi po siya magbabago. Ngayon po sa ating saklat po na ating pag-aaralan, na ating pong susubukang pag-aaralan, ang manunulat po dito at ang mga ngaral ay ang propeta Malakias. At ang kanya pong kinakausap ay ang mga mula po sa exile na bumalik po mula sa Babylon. Sila po ay naging ang mga dalang bihag na nakalaya, at sa pamamagitan po ng probidensya ng Diyos, sila po ay nakabalik na sa kanilang lupang pangako. Hindi lamang po yun, it is some 100 years later actually, nung kanila pong pagbalik. Anong ibig sabihin? Ang templo po ay muli nang naitayo, ang pader ay muli nang naitayo, at ang kanila pong religious practices ay kanila na pong muling ginaganap. The sacrifice and the feasts are resumed. It should have been a very exciting time. It should have been a very exciting time to be the people of God. For 70 years, they were not able to, hindi po sila lingkod, hindi po sila nakapagpuri kung paano po inutos ng Diyos, sapagkat sila po ay wala sa lupang pangako, sila po ay nasa lupain ng ibang bayan, sila po ay sinakop at nilang bihag. It should have been a time for spiritual reformation. Ngunit ang mga tao po, sila ay nawawalan ng gana sa pagpuri, sa pagluwalhati sa Diyos. They were losing their enthusiasm in worship. Sila po ay nawalan ng pake. Sila po ay disappointed at this point of time. Why? Because bago po mangyari, bago po dumating yung panahon na ito, sila po ay napaka-excited. They were excited because of the messianic prophecies. They were looking forward for their Messiah. But it has been some time. Time has passed. Na lumipas ang oras. Bawat araw na dumadaan, nababawasan ang kanilang galak. Dumating sa puntong ito, they were disappointed. Their hopes were still too far away. Yung kanila pong inaasahan at inaasam na pagdating po ng Mesiyas, alam nila, hindi pa nila nakikita, hindi pa nila abot kamay. And what happened? They grew weak spiritually. They grew stronger in the flesh. They grew weak because they focused not on God, but on the unfulfilled hopes na kanila pong pinanghawakan. So what is the result? Makita po natin sa buong sulat, sa buong libro po ng Propeta Malakias. The result is their careless walk with God and a low regard for God and His holiness. Ang mga Israelita po ay nagpakita ng kanila pong kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Nasa kanila pong sarili, kanila pong iniisip that in some form or in some way, sa kahit anong paraan, meron po silang sa kanilang isip, kanila pong tinatanggap na ang Diyos ay nagbago. They were claiming that God has changed. At makikita po natin yung kanila pong wrong theology, yung kanilang mutable God theology, sa kanila pong mga expressions ng disagreements all throughout this book. So they have expressed their disagreement on God's immutability by their words, by their denials,
by their actions and their inactions. Sa kanila pong salita, sa kanila pong pagtanggi, sa kanila pong mga gawa, at sa kanilang mga hindi ginawa. So makikita po natin, point 2, the disagreement to God's immutability. The disagreement to God's immutability. Una-una po, sa Malakay 1, verses 2 to 5. Ngunit basahin po natin yung verse 2. Ang sabi po ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta Malakias, I have loved you, saith the Lord. Ngunit, kaagad, pinabulaan, sinubukang pabulaan ng mga Israelita, yet ye say, wherein hast thou loved us? Sinabi ng Diyos, kayo'y aking iniibig. At kaagad nilang sinabi, hindi, Panginoon. Nagbago ka na. Hindi mo na kami mahal. They questioned His love. And they were trying to argue with God and tell Him otherwise. So their words, ang kanila pong mga salita dito, are their disagreement to God's love. Their words express their disagreement to effect ang kanila pong sinasabi, Diyos, aming Diyos, ikay nagbago na at hindi mo na kami mahal. God has changed and He loves us no more. Malakay 1 verses 6 hanggang 2 to 9. Nawa, inyo pong inote ang mga verses at sa inyong pag-uwi sa inyong bahay, atin po itong balikan. Sapagkat kulang po ang oras para basahin po ang lahat. Ngunit ang ating babasahin po is chapter 1, verses 7 to 8. Sabi po ng propeta Malakias, ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Malakias, He offered polluted bread upon mine altar, and ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. And if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person? Saith the Lord of hosts. Malakay chapter 1 verses 12 to 14. But ye have profaned it, in that ye say, the table of the Lord is polluted, and the fruit thereof, even his meat, is contemptible. Ye said also, behold, anong kabugnutan! What a weariness it is, that ye have snuffed at it, saith the Lord of hosts, and ye brought that which was torn, and lame, and sick. Thus ye brought an offering. What kind of offering did they brought? Not their best. Actually, they are worse. At ang tanong ng Panginoon, should I accept this of your hand? Saith the Lord. But cursed be the deceiver, because which hath in his flock a male, and voweth the sacrifice, and sacrificeth unto the Lord a corrupt thing. For I am a great king, saith the Lord of hosts, and my name is dreadful among the heathen. Sila po ay nag-decide. They have purpose in their heart not to give what God deserves. And into effect, they are going against God's glory. If you can remember, ano po yung glory? And what response should people, especially His people, do? Because He is glorious. Kanila pong sinasabi sa kanilang disagreement, ang Diyos ay nagbago, and He deserves to be glorified no more. He does not deserve my best anymore. Malakay chapter 2, verses 10 to 16. Hindi pa po natatapos ang Israel. Sa Malakay 2, chapter 10, pero ating mo babasahin, chapter 10 to 11. Inyong pong inote, it's from 10 to 16. Have we not all one Father? Hath not one God created us? Why do we deal treacherously, every man against his brother? Pwedeng Tagalog ko yan.
Wala baga tayong lahat ay isang Ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsisigawan ng paglilo? Bawat isa laban sa kanyang kapatid. Ibig sabihin, pagtatraidor, pangluloko, na nilalakastangan ng tipan ng ating mga magulang. Ang Juda ay gumawa ng panluloko, katraidoran, at kasuklam-suklam. Kasuklam-suklam ang nagawa sa Israel at sa Jerusalem sapagkat nilapastangan ng Juda ang sanctuary ng Diyos na kanilang iniibig at nagsasawa sa anak ng babae ng ibang Diyos. English po. For Judah had profaned the holiness of the Lord, which He loved. Ano pong ginawa nila? Paano nila pinagtas sila ng Diyos? Bakit po sila kasuklam-suklam? Dahil kanilang pinakasalan ang mga babae na unbelievers. The daughters of strange gods. So sa kanila pong aksyon, ano pong sinasabi nila? They are going against God's holiness. They are disagreeing. Lord, you are not as holy as you are. Their actions express their disagreement. To effect, ano pong sinasabi nila? God has changed. And He deserved our consecration no more. Hindi ko na kailangan maging iba sa iba. Makikihalubilo na ako. Hindi na ako magiging tinatanging tao. Malakay chapter 2 verses 17 hanggang chapter 3 verse 5. Pero ang babasahin po natin, Malakay chapter 2 verse 17. We have wearied the Lord with your words. Yet you say, wherein have we wearied Him? When you say, everyone that doeth evil is good in the sight of the Lord, na lahat ang gumagawa ng masamang bagay ay mabuti sa paningin ng Diyos at Kanya itong ikinalulugod, that He delighted in them. So they are questioning God's justice. Sinasabi nila that God has changed. He is not just anymore. They are going against His justice. God has changed and He is just no more. Malakay 3 verses 6 to 15. Malakay 3 verses 6 to 12. Basahin po muna natin Malakay 3 verse 6. Ang ating text ko. For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Ibig sabihin ng Diyos po, sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo, kung inyo pong kilala ang propeta Hosea sa kanya pong misyon, ang mensahe na binigay po sa kanya ng Diyos ay ang kanyang buhay mismo. Kung paano ipinakita sa kanyang buhay yung pagiging unfaithful ng Israel. Na patuloy at ulit-ulit na nagiging adulterous, pumupunta sa ibang Diyos at patuloy na ang Diyos ay nagpapakita po ng kanyang pagmamahal, ng kanyang habag, ng kanyang pag-ibig. Ang sinasabi po ng Panginoon, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Na ang kanyang pong kaawaan ay hindi nakabatay sa faithfulness ng Israelita or even their unfaithfulness. Ang sinasabi po ng Diyos, it is because of Himself. Dahil siya ay tapat. Kaya ang mga anak ni Jacob, kaya ang mga Israelita ay hindi po sinupok. And yet, the audacity of these people, ang Diyos po ay hindi natapos doon. Hindi niya sinabing, sige, hindi ko muna kayo pupuksain. Binigyan po sila ng pagkakataon ng Diyos upang manumbalik sa Kanya. God's mercy even goes a step further. At Kanya pong tinatawag ang Kanyang kanya pong bayan upang magsisi.
Malachi 3 verse 7. Even from the days of your fathers, ye are gone away from my ordinances. Gano'ng katagal? Sa kanilang pang mga ama. Sa ama ng kanilang mga ama, hindi sila nagbago. And have not kept them. And God is calling them, extending again His mercy. Return unto me, manumbalik kayo sa akin, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Wherein shall we return? Ang sinasabi ng Diyos, magsisi kayo. Anong sinabi nila? Ano ang pagsisisi nila? Bakit ako magsisisi? Malachi verses 3, 8 to 9, ang sinasabi po dito. Sinabi po ng Panginoon kung paano po sila manunumbalik. Paano po sila magsisisi? In what manner can they show their repentance? Ang sinabi po ng Panginoon, tigilan nila yung pagnanakaw. To stop their broad daylight robbery. Verses 8 to 9, will a man rob God? Yet ye have robbed me. And again, the denial. Panginoon, hindi kita ninakawan. Saan kita ninakawan? And God said, in tithes and offerings. And what's the result? Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even His whole nation. We see here, ang mga Israelita, they deemed it unnecessary. Hindi nila tinatanggap. Hindi nila tinatanggap na kailangan nilang magsisi. Hindi nila tinatanggap na meron silang mali. The people deemed it unnecessary to repent, and they kept on denying their crimes. And they are feigning ignorance. Their denial expresses their disagreement to God's immutability. To effect, ang kanila pong sinasabi, God has changed, and we need His mercy no more. And lastly, para po sa kanilang disagreements, Malachi 3, 13 to 15. Your words have been stout against me, saith the Lord. Yet you say, what have we spoken so much against you? Tagalog po yan. Ang inyong mga sinalita ay naging lapastangan laban sa akin. Sabi ng Panginoon, gayon may inyong sinasabi, sa ano kami nagsalita ng laban sa iyo? Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating iningatan ng kanyang bilin? At tayo nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng upo. At may ating tinatawag ang palalo na mapalad. Oo, sila nagsisigawa ng kasamaan ni nangatatayo. Oo, kanilang tinutukso ang Diyos at tumakas. In verse 15 in English, now we call the proud happy. Yeah, that they work wickedness and wickedness are set up. Yeah, they tempt God. They that tempt God are even delivered. These are very harsh words from God's people. Ang kanila pong paratang sa Diyos ay ang Diyos ay hinahayaan. O ang Diyos ay walang kapangyarihan over the wicked. Nakita nila kung paano yumaman, kung paano nag-prosper ang masama. And they felt, and because of that, they refused to serve God. Kanilang sinabi, it is vain to serve God. These harsh words, ang kanilang mga salita, direktang sinabi. Hindi na natin kailangan bigyan pa ng pakahulugan. Direkta kanilang sinabi ng Diyos ay nagbago, and He is sovereign no more. Hindi na siya hari ng mga hari.
Thus he deserves our service no more. But the truth is, ang katotohanan, hindi ang Diyos ang nagbago. Ito yung kanilang pananaw sa Diyos. It's their perception of God that has changed. They continue in business of worship and service. Sila ay patuloy sa kanilang paghahandog, sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pagluwalhati, pagpuri. Ngunit, malayo sa kung anong dinidesire and that malayo sa what God deserves. They continue business as usual in worship and service, but far from the true essence of it. Why? Because they are not serving God. They said God changed. Sinasabi nila ang Diyos ay nagbago. No! God is immutable! God does not change! But the thing is, they are serving not the immutable God. They are serving the God of their imagination. Diyos that they deemed worthy of their lowest and basest worship. Yung Diyos na kanilang binibigyan ng kanilang pinakamababang paglilingkod, pinakamababang pagrangal, pinakamababang pagpuri, at para sa kanilang karapat dapat yung Diyos na yun. And that's the problem. It's not God who changed. It's their perception that changed. Yung kanilang view of God, it's not high. It's not right anymore. So now, in contrast, let's see yung display of God's immutability. Ang karakter po ng Diyos bilang isang hindi nagbabago, ito po'y laging kinakabit sa iba pa niyang mga karakter. God displays His immutability in tandem with His other attributes. First, sa Malakay 3:6, sa ating pong talata, Malakay 3:6, for I am the Lord. I hope, ilang beses na sinabi, pag nakita po ang capital L-O-R-D, yan po ay pangalan. Pangalang tiyak ng Diyos. God says, for I am Yahweh. Kanya pong naalala ang ating pag-aaral ng kanya pong aseity. That's how He introduced Himself. What we mean to say that God is immutable, what we mean to say is that the immutability of God affects His essence. Yung kanya pong pagiging Diyos, yung kanya pong pag-iral, His nature. Ang atin pong sinasabi is that God is immutable in His person. God arrayed His immutability in His person. Kanya pong ipinakita na siya po ay hindi nagbabago sa kanya pong pagka-Diyos. Dahil hindi siya tao. Kanyang pagka-Diyos. For I am Yahweh, I change not. At dahil siya po ay si Yahweh, dahil siya po ay si I am that I am, ako na ay ako nga, because of who He is, kung sino siya. Therefore, He cannot change. Katulad po na sinabi ko kanina at nabanggit, ito po ay atin ang pinag-aralan. His name gives us the rich theology about God's aseity. But we would like to emphasize it more sa pamamagitan po ng mga supporting verses. Ang Diyos po ay hindi nagbabago sa kanyang pagka-Diyos. Psalm 93 verse 2,
The throne is established of old. Thou art from everlasting. Jeremiah 10:10. But Yahweh is the true God. He is the living God, an everlasting King. At His wrath, the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide His indignation. Psalms 90 verse 2. Before the mountains were brought forth, forever thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Psalms 102, 26 to 27. They perish, ang sinasabi po ng salmista dyan, the creative order. Lahat ng
hinayaan na lang ng Diyos. But because God is glorious, at dahil hindi nagbabago ang kanyang kaluwalhatian, and when people, like the priests, when they refuse God the glory, God brings down His judgment. Ano pong sinabi? God promised to curse their blessings. Ito'y maaari sa pamagitan ng kanilang mga kung anong meron sila, mga pagpapala na meron sila. Maaari ito'y ginamit ng Diyos upang maging sumpa sa kanila. O katulad nung kay Balaam. Nung si Balaam ay dapat susumpain ang Israel. Ano ba sa kanyang bibig ay pagpapala. Ngunit kabaliktaran, maaaring ito po ang sinasabi ng Diyos, that instead of them giving blessings to people, ang lumalabas sa kanilang bibig ay sumpa. Again, God has made it clear that He is still glorious. That His glory does not change. Therefore, give Him glory. Susunod na disagreement ng mga Israelita. Sinasabi nila, you have changed. Therefore, we don't want to be consecrated. Ayaw na namin maging tangi. Ayaw na namin humiwalay. Gusto namin sumama sa iba. Gusto namin sumama doon sa mga iba yung Diyos. Sa mga Diyos-Diyosan. Gusto namin sumama sa kanila. They were saying into effect that God has changed. That His holiness has changed. Ngunit sinasabi po ng Panginoon, His holiness does not change. That His holiness sa Kanya pong kabanalan ay immutable. That hindi po yun nagbabago. Katulad din po ng atin ang pinag-aralan na medyo matagal ng pagkakataon, naway naalala pa po ninyo that God's holiness is not just yung kanyang moral purity, yung kanyang goodness. Rather, it's God's otherness. Yung pagiging iba ng Diyos. Na ating pa pong pinagtibay yung ating pinag-aralan, yung God's aseity. And when it is used to objects, sa templo, there are holy things, holy vessels, mga holy objects. What does this mean? When the ordinary ay nilagyan ng word nung unordinary, pag ginawang holy ang isang ordinaryong bagay, they became consecrated. They became separated. Separated from what? Separated from the unholy. And separated for what? Separated for the holy. Supposedly, sila dapat ay para sa Diyos. And yet, what did they do? Ibang Diyos ang kanilang sinundan. Ang Diyos ng kanilang mga hindi mananampalatayang asawa. Deuteronomy chapter 7 verse 6. For thou art an holy people unto the Lord thy God. God has consecrated Israel. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto Himself, above all the people that are upon the face of the earth. But because God's holiness remains unchanged, He demands His people to be consecrated. Malachi chapter 2 verses 10 to 12. Have we not all one Father? At yan po binasa ito kanina. Hath not one God created us? Why do we deal treacherously? Every man against his brother by profaning, pagyuyurak, dinudumihan, binababoy, nilalapastangan, the covenant of our fathers. Judah hath dealt treacherously, and an abomination is committed in Israel and in Jerusalem. For Judah hath profaned the holiness of the Lord which he loved, and hath married the daughters of a strange God. Because God is holy. Kung naalala niyo po, the uniform response of righteous people when they are exposed to God's holiness, they fell down
face first to the ground. And for those people who he expects to be holy and does not want to be holy, refuses to be holy, refuses to be consecrated for him, God will cut off the man that doeth this. Because he is holy, hindi niya po hinayaan lang magpatuloy kung ano ginagawa ng mga priests. He confront those priests. At hindi niya po sinabi, nagkamali lang kayo. Hindi niya po sinabi, baka naman natisod lang. Ano po sinabi ng Panginoon? Kayo'y traidor! Kayo ay abomination! Kayo'y kasuklam-suklam! And the Lord, because He is holy, promised again that He will cut off this guilty man of treachery and abomination. Clearly, God is still holy. That God's holiness is immutable. Sunod po nilang nareklamo sa Diyos na ang Diyos ay hindi na matuwid. Hindi na siya Diyos ng katwiran. But we can see, and God wants us to know, that God is still the God of justice. Amen. He is immutable. God's justice is immutable. Sabi po sa Malakay 3:1-3, Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. Speaking of John the Baptist. And the Lord, speaking of Jesus, whom ye seek, speaking of the Messiah, shall suddenly come to His temple. Even the messenger of the covenant, ang katuparan ng pangako ng Diyos mula pa nung una, ang Panginoong Hesus yun, whom ye delight in. Behold, He shall come, saith the Lord of hosts. But who may abide the day of His coming? Patagalog. Ngunit sino ang makakatahan sa araw ng kanyang pagparito? Ang sino ang tatayo pagka siya ay pakikita? Sapagkat siya ay parang apoy ng magdadalisay at parang sabon ng mga tagapagpaputi. English na lang. And he shall sit as a refiner, a purifier of silver. And he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Ang Diyos ay sumagot sa kanilang paratang. Kanilang pinaratangan ng Diyos, hindi na kayo matuwid. Hindi ka na matuwid, O Diyos, nagbago ka na. And God answered to the people. God revealed that the final and ultimate justice is already set. That God had intended for His ultimate justice to come when the Messiah comes. Because God's justice remains unchanged. He has already appointed His judgment. Malakay 3:4-5. Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord, as in the days of old, as in former years. And I will come near to you to judgment, and I will be a swift witness against the sorcerers, against the adulterers, against false swearers, and against those that oppress the hireling in his wages, the widow, the fatherless, and that turn aside the stranger from his right, and fear not me, saith the Lord of hosts. Ang kanyang pong paghatol ay darating sa muling pagbabalik po ng Panginoong Hesus. And He will come like a fire. Na siya po ay first and foremost, He will purify His people. He will purify the sons of Levi so that they can give Him a righteous offering. And how will God do that?
He will remove the idolaters, the immorals, those people who exercise injustice among His people. Kanya po itong lilinisin, aalisin, upang ang mga tapat na remnant na lang ang matira. They were accusing God of being unjust, but God's judgment is already set. At pag dumating yun, walang makaliligtas. And God will use it to purify His people. Kung kanina naalala niyo po, kanila pong sinabi, kanila pong dineklara na hindi nila kailangan sapagkat para sa kanila ang Diyos ay nagbago na. Maaaring para sa kanila ang awa ng Diyos ay nagbago na, kaya hindi na nila yung kailangan. But God said, my mercy is immutable. My mercy changes not. Malakay 3 verse 6, for I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Katulad po ng pagdeklara ng propeta Jeremias. Kanya pong dineklara ang hindi natatapos na awa ng Diyos. And it's because of God's unfailing mercies that we are not consumed, of God's unchanging justice. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon ng mga tao, kahit ng mga hindi Kristiyano, para sabihin na ang Diyos ay unjust, na ang Diyos ay hindi na banal, hindi na humahatol sa masama. Kaya sila nagkakaroon ng pagkakataon upang manghamak because God's mercy doesn't change. Lamentations 3:22-23. If it is of God's mercies that you are not consumed, because His compassions fail not. I thank God, hindi ito nakabatay sa aking compassion, hindi ito nakabatay sa akin, but it's solely based on God. And because it's solely based on God, it is new every morning. And because it is solely based on God, it is great is His faithfulness. Psalms 103, verse 17. 17 po yan. But the mercy of the Lord is from walang hanggan hanggang walang hanggan upon those that fear Him, and His righteousness unto the children's children. So, ang huli pong naging reklamo ng mga Israelita, ang kanila pong hinaing, yung kanila pong pangbibintang, sinabi po nila ang Diyos ay hindi na hari ng lahat. But God said, and God proclaims that His sovereignty is immutable. His sovereignty is unchanged. Sabi po sa Malakay 4, verses 1-3. For behold, the day cometh that shall burn as an oven. Tagalog ko yan. Span mo na. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagdiningas na parang hurno at ang lahat na palalo, ang lahat ng nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang dayami at ang araw na dumarating ay susunod sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Next one. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, yung apoy, yung init, hindi susuko, kundi magiging parang araw. Sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang pagpak at kayo magsisilabas at magsisilukso parang buya mula sa silungan.
at inyong yayapakan ng masasama, sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa ating pag-aaral po ng pagiging soberano ng Diyos, isa sa implications, if God is sovereign, therefore, He has appointed a day that all will give an account before Him. Kung siya po ay hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, siya po ay nagtalaga ng araw upang humarap ang lahat ng tao. Upang mabigay sulit ang lahat ng tao sa kanyang harapan. And that is that day. Kanilang sinasabi, hinahayaan na ng Diyos ang masama, na hindi, wala nang kapangyarihan ng Diyos at ang masama ay nakakalaya. God immediately answered. He discouraged po yung kanilang theology, yung wrong theology, na kanilang sinasabi, the wicked prospereth, and that because of it, God is not worthy to be served. Ang Panginoon po ay ninanais nating alalahanin that He is sovereign first and foremost. Na siya po ay namumuno pa rin. Na siya po ay hari pa rin ng mga hari at Diyos pa rin ng mga Diyos. And that He has set a day na lahat ng tao, malaki man o maliit, ligtas man o hindi, nanampalataya man o hindi, mayaman man o mahirap, bata man o matanda, mula sa 7,000 taon na nakaraan o hanggang sa ngayong taon, everyone will face God. Everyone will be held accountable by the God of gods and King of kings. Sa araw na yon, ang mga masama ay matitigil na sa kanilang kasamaan. Ano po ang sinabi? They will become stubble, nagiging dayami, at tinitiyak na kahit ugat ni sangaman ay walang matitira kapag sila'y hinarap sa Diyos. Kapag sila'y hinarap sa Diyos who is a consuming fire. They will be utterly destroyed. They will have no hope to bounce back. Hindi sila magsasabi, we will regroup, we will fight again. In that faithful day, there will be no hope for the wicked. Because ang paghukom po ng Diyos, ang kanyang kaparusahan doon ay final. There will be no hope for the wicked because God's judgment of eternity is final. But that day of the Lord, for His faithful people, will not be a threat. Kaya sinabi ng Apostol Pedro to look forward to the day of His appearing, to look forward to that faithful day, because it is a day of rejoicing for His people. It is a cause of joy. Kung paano ang Diyos na apoy na araw ay tinupok ang masasama. That day will be like rays of the rising sun that will bring healing, life, and hope for the future. Amen. For His faithful people. So we see po God's immutability in His attributes, in His peculiarities. Next, we see God's immutability in His promises. What we mean by His promises is His Word.
His word does not change. Ang kanyang salita ay hindi nagbabago. Sabi po ni Stephen Lawson, God's word can never change. It can never be altered. Pwede mong sulatan, baguhin na nasa Biblia mo, but the true word can never change. It can never be altered. It can never fail to come to pass. Marami nang ginawang paglaban. Marami nang ginawang paghadlang ang dyablo. Ngunit, ni isa, ni kahit kakunti man lang, hindi niya napigilan mangyari ang tinalaga ng Diyos sa kanyang salita na mangyari. It can never fail to come to pass what God has spoken. What God has spoken is attached in stone, written with a pen of iron. It can never be altered. Sabi po, Numbers 23:19, God is not man. Hindi siya katulad natin. Ano tayo? Sinungaling. Nor is neither the Son of Man, that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Maaaring may mga tanong po tayo. Maaaring nasabihin natin, labasan natin na ang Diyos ay nagsisi. God repented that He created man sa Genesis, sa panahon ni Noah. That will be a long discussion, but ang dapat nating isipin, unang-una, God will not contradict Himself. The Bible will not contradict itself. Secondly, God is a spirit. Hindi po siya tao. Siya po ay espiritu. Ano ibig sabihin nun? Hindi natin siya kayang i-describe. Hindi natin siya kayang ipaliwanag. So, ang ginawa po ng Diyos, siya po ay gumamit ng anthropomorphology. Anong ibig sabihin ng anthropomorphology? God uses human experiences para ipakita kahit papano yung kanyang who He is, what He does. Pag sinabi po ang kanang kamay ng Diyos ay sumasayo, that doesn't mean that God has hand, that God has a right hand. He is spirit. Na ang kanyang mata ay nasa lahat ng dako, hindi ibig sabihin na siya ay may mata. Literal na mata. At katulad ng sinasabi po ni Eli Soriano, wala pong puwet ng Diyos. Na siya po ay umuupo, kaya siya may puwet. Those are anthropomorphologies. So that we, finite creatures, tayo na limitado, will understand Him. And ganun din po yung mga bagay na when God says, He repented, it's an anthropomorphology. Hindi po siya nagbabago. He does not change. Hindi po siya nagsisisi. And yet, it is a way for us to understand what had happened. So that's the short answer. Numbers 23:19, sabi po doon, lahat ng mga salita na lumalabas sa Diyos ay pawang katotohanan lamang. That everything that proceeds out of the mouth of God is pure, unadulterated truth. Wala ni katiting na kasinungalingan. He will never have to take back something that He once said. Hindi niya po babawin yung kanyang sinabi because it was not true. Hindi niya sasabihin, ay, iba pala yun, nagkamali ako. No. Psalms 119 verse 89, forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Psalms 119 verse 160, Thy word is true from the beginning, and every one of Thy righteous judgment endureth forever. And don't you just love it? Don't you just love it? Nung bata po ako, naalala ko may ibang panata sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Tapos later on, parang nag-iba. Marami tayong isinapuso, isinabuhay. That change. That is outdated. Na hindi na siya
pwedeng gamitin ngayon. Sabi po ni Steven Lawson, kung siya po ay nag-aaral ng abogasya, kanya pong no? Kanya pong siya po, nung siya ay nag-aral tungkol sa mga batas, sa mga alituntunin or what and whatnot. At pagdating po ng kanyang examination, nalaman niya hindi na applicable yung batas na yun. Sabi niya, sayang naman yung inaral ko. Ang dami kong binasa, ang dami kong sinaulo para sa ano? Sa hindi na applicable. But don't you love it? Kahit ang bata na kanyang sauluhin na salita ng Diyos, one verse, it is going to be the same. Hindi lamang po dito sa mundo ito, but forever. Don't you want this? A knowledge that will last forever. A knowledge that will be applicable forever. A knowledge that will never be outdated. Isaiah 40 verse 8, the grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Matthew 5:18, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Walang putlit. Wala ni katiting. God, the Lord Jesus said, down to the smallest letter, to the smallest stroke, it shall come to pass. It shall be brought to fulfillment. Walang parte ng Biblia na hindi mo kayang panghawakan sapagkat lahat yan ay mangyayari. Lahat yan ay maaaring nangyari na. But everything will come to fruition. Everything will be fulfilled. Luke 16, verse 17. It is easier for heaven and earth to pass. Mas madali pa magunaw ang langit at lupa than one tittle of the law to fail. Madali ba? The Lord Jesus said it would be easier na pugnawin ng sangsinukob. It is easier for the universe to go out of its existence than for God's word to fail one little letter of it. Therefore, God's word is immutable. Sabi po ni Steven Lawson, yan na. We can bank our lives on the Word of God. Pag tayo po ay gumising bukas, alam natin yung kanyang ating pinag-aralan, yung kanyang sinabi sa salita niya, totoo pa rin. Amen. When we read the Bible, right is always right. Amen. Hindi katulad ngayon, that the truth is relative. Walang absolute truth, walang pinaniwala ang absolute truth ang mga tao. Pagdating mo sa isang tribo, naniniwala sila that you have to love your neighbor. Pero pag dumating ka sa ibang tribo, you have to eat your neighbor. But that's not the problem with the Bible. Because it is absolute and it is unchanging. From one generation to the next, walang magbabago. The Word of God is the same for every generation. From Adam up to the last person na mabubuhay o ipapanganak sa mundo. God's Word will not change. For every generation, for every continent, for every age, it will be the same. It will not go outdated because His Word does not change. Marami pa po tayong pwedeng
aralin, para ipakita, para alamin yung pagiging hindi nagbabago ng Diyos. Pero ito na po ang huli sa kanyang arrays of His immutability. That God's purpose is immutable. What we mean by purpose, His plans, what He had intended, yung kanyang ninais, yung kanyang kalooban. God is unchangeable. Ang kanyang mga plano, kanyang pinlano bago pa nilikha ang lahat. Kanyang pinlano mula sa eternity past. They are eternal decrees. And they can never be altered. Hindi kayang baguhin. At hindi kayang pigilang mangyari. Walang pagkakataon na ang Diyos ay nasa langit at kanyang hinahawakan ng kanyang baba at tinatanong, anong gagawin ko bukas para itama itong bagay nito? God has no DRPs. Katulad na sinabi natin, He does not need disaster recovery plans. He does not need plan A, plan B, plan C, hanggang kahit anong letter. God has only one plan. And He has planned it. He has foreordained it before the foundation of the world. Therefore, God will not alter His plans. God makes His way, man makes his ways, but God directs His steps. And it will be ultimately the sovereignty of God that will prevail. Ang tao ay nagdidesisyon, ang tao ay nagtumatahak ng landas. Ngunit sa huli, kung ano ang tinalaga ng Diyos, yun ang mangyayari. Amen. Psalms 33 verses 10 to 11. The Lord bringeth the counsel of the hidden. Nabasa na po natin ito, mga nakarapag-aaral. To naught! He maketh the devices of people of none effect. The counsel of the Lord standeth forever. The thoughts of His heart to all generations. Proverbs 19:21. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord, yun ang mangyayari. That shall stand. Isaiah 14:26 to 27. This is the purpose that is purpose upon the whole earth. That this is the hand that is stretched out upon all nations. For the Lord of hosts hath purpose. And who shall disannul it? And His hand is stretched out. And who shall turn it back? These are rhetorical questions. Na ang sagot po ay, wala. Tagalog ko yan. 27 lang. Sapagkat pinanukalan ng Panginoon ang upo, at sino magwawalang kabuluhan? Ang kanyang kamay nakaunat, sino mag-uurong? Wala. Pag ang Diyos ay nagplano, ang plano ng Diyos moves forward from generation to generation, from ages to ages. God's plan is forever the same. At ang plano ng Diyos, kahit tayo ay sumang-ayon o hindi, will move forward. Mangyayari. At walang makakapigil. Walang makakatapat. God's plan will move unhindered, unrivaled into the ages to come. Katulad po ng ating pag-aaral muli sa soberenya ng Diyos. In the ultimate act of defiance, ang Diablo ay nagplano ng kanyang plano. Pinlano niya ng pagkatagal-tagal. The devil had orchestrated. The nations came to their absolute worst. Namely, the murder of the Son of God. They had planned it. Sabi po sa Acts 4:26-28, the kings of the earth 26 muna. The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord and against His Christ. For of a truth against the Holy Child Jesus,
whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate and the Gentiles and the people of Israel were gathered together for to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. Tagalog niya kuya. Sila ay nagplano kasama si Satanas to put Christ on the cross. It took the devil thousands of years of meticulous planning just to put Christ on that cross. At ano nangyari? Ano ginawa nila? Kanilang plano? Upang gawin ano bang naitakda ng iyong kamay at ang iyong pasya upang mangyari. They did their absolute worst.